Magandang gabi, mga kalikots. Ito na po tayo sa another chapter ng ating upgrade from grid tie inverter into hybrid inverter. So, medyo malaking upgrade po itong gagawin ko kasi from 1.6 or 2.4 kilowatts up to 10 kilowatts. So, kung mapansin nyo, ang laki ng itataas ko na wattage para dito sa upgrade ko na to. So, kung napanood nyo po yung video ko previously, doon nyo po makikita yung kung paano ko in-compute yung number, the years ng ROI niya, yung years of ROI. So, kaya po ako yung nagdesisyon na ito, i-design ko siya or i-upgrade ko siya ng 10 kilowatt hybrid inverter. So, tuloy po tayo. Ito pa rin yung mga factors affecting my design, calculation, or my upgrade. So, bakit ko pinili yung 10 kilowatts instead of 6 kilowatts inverter? So, napakaraming factors. Yung efficiency ng solar panel, meron tayong 10 hanggang 15 typhoon. Estimated stays 5 to 7 days sa Pinas, each typhoon. Estimate, I don't know if it's correct. Saan ko lang, nabasa ko lang, nakita ko lang. Ito, sunrises at 6 a.m. and sunset to 6 p.m. 12 hours. Ito ay base dun sa inverter ko. Makita nyo ito sa last video ko na yung grid-tied inverter ko, naka-on siya from 6 a.m. up to 6 p.m. Napaka-accurate nung so far grid-tied inverter ko. Lahat, basta 6 o'clock nag-on siya. Hanggang 6 p.m. talaga cut-off siya. Off agad siya. Patay yung inverter. And then, ang sabi nga sa manual or sa mga design na ginagamit ng mga engineers, ang sunlight natin ay effective only 3 to 4 hours per day. So, yung sinasabi kong 12 hours, yan ay graph. Angat pataas pa gano'n. Parang bundok. Pababa. Hanggang 6 to 6. Okay. So, yung effective niya, yung average nyo lang yan. So, maybe yun ang 3 to 4 hours per day na sinasabing effective. So, yung design factors niya, ito yung environmental factors, radiance, temperature, equipment and setup factors, solar panel decoration, solar panel orientation and tilt, shading and soiling. This is due to cloud and dirt and dust, inverter efficiency, conversion efficiency, MPPT efficiency. So, yan yung mga factors na nakikita ko na pwede maka-apekto sa design ko. So, kaya ginamit ko tong oversized 10 kilowatts. So, doon sa previous design ko, mapansin nyo 60% lang yung ginamit ko na efficiency. 60%. So, 60% ng 10 kilowatts is almost 6,000 watts or 6 kilowatts. So, that's why hindi ko ginamit itong 6 kilowatts inverter. So, this is to compensate the heat and other factors affecting my design. Okay. Ano ba yung mga model na available sa market? So, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 models ang sikat sa market natin. So, sa Lazada, sa Shopee. So, ito yung makikita mo mga brand. Marami pang brand doon na makikita mo pero unknown, hindi ko masyadong nakikita to yung mga brand na yun sa mga nag-YouTube or pag nanonood ako ng YouTube, yung mga DIY wars natin, mostly itong mga brand na itong nakikita. Especially itong DIY, PLWMR, Anerd, yan, Solis, so far. Yan yung mga nakikita kong nagbibigay ng mga information sa YouTube. So, kung gusto nyong malaman kung paano i-set up yan, manood lang kayo ng YouTube, i-search nyo lang itong mga brand na to. So makikita nyo kung sino yung mga nagbibigay ng information. Mga ka-DIYers natin yan, mababait at mga more experience sa mga eksperto na yan. So ito naman yung
sinasabi ko ng mga brand na uh, nakikita ko sa market. So we have SRNE, Flowatt, ECG Solax, YNH, Anern, POWMR, the OIRs, and 8 kilowatts na Solis. And last but not the least, nakalimutan ang aking SOFAR hybrid inverter. Ang aking ginagamit dati ay SOFAR na grid tie inverter. So napakagaling ng SOFAR inverter na yan. Hindi pa ako pinahiya. Hanggang ngayon gumagana siya 4 years na. So, inilagay ko itong lahat na to para din sa inyong kaalaman at para sa inyong pag gusto nyo mamili ng mga inverters. So, babaguhin nyo lang yung wattage kung ano kababa. Kung gusto nyo 6 kilowatts, halos parehas lang ang function yan. Except itong 10 kilowatts, may mga output na to na dalawa. May mga MPPT na dalawa, may output na dalawa. So, meron din 6 kilowatts na ganun ang setup. Pero, halos lahat ng 10.2 kilowatts ay dalawa na yung output at dalawang MPPT. Dalawang lagay ng panel, dalawang linya panel, PB1 plus PB2. So, ito yung 6 kilowatts comparison. So, itong mga price na to at saka specification, kinuha ko dito dun sa market natin, mostly sa Lazada. Yan yung mga price sa Lazada na latest price na nilagay ko dyan para lang sa ating kaalaman at para sa ating reference. So, itong apat na to, 1, 2, 3, 5 na to, na 6.2 kilowatts. Mapapansin nyo yung specification nyo, halos pare-parehas. Walang pinagkaiba yan, pati manual iisa. A setup setting iisa. So, nagkakaiba lang sila sa mga pindutan, maybe sa orientation ng screens, pero yung serial up nila halos 100%. Ang magkaiba itong Solis at DEOI. Ito yung medyo mahal kasi. Nasa 42, yung isa 54,000, yung 6.2 kilowatts. So, yan yung price niya. Halos 4 times the price. So, hindi ko pinili itong 6.2 kilowatts. Sabi ko nga, doon ako sa medyo mataas para sa long time plan. Ayan. Ito yung 10.2 kilowatts or 10 kilowatts for 8 volts comparison. So, ayan. Kung mapansin nyo, nandyan din yung price. Ito yung isang price ng SRNE. Kung ilalagay ko rito yung price ng Solis at ng DEY at ng SOFAR, nakakalula. So it's almost 27, twice. Twice and 3 times or 4 times the price. So ito yung PWR price. Ito yung economically, ito yung bala ko na bilhin. It's Anern or POWMR. May upgrade na sila this 10.2 kilowatts. So maganda yung nakita kong specs nila in the 10.2 kilowatts. So medyo kaya ng bulsa. We will try. We'll decide in the future kung anong magiging outcome ng pagpili ko ng mga ng inverter nito. Kung mapapansin nyo, itong trackers 2, output 2. And then, yung output niya, dalawa. PBR niya, dalawa. Ayan o, maximum PBR niya, dalawa. So, hindi sila nakakalayo kung pati dito. Pati yung MPPT niya, parehas. So, nagkakaiba sila. Sa quality lang siguro magkakatalo to, tsaka yung talagang subok na ng mga experts sa market na magagamit ng mga inverters. So, we will see.
So, kung continue na manood ako ng YouTube sa mga advice and comments. And we'll see what will happen after. Okay, so next is ito lang yung sample natin sa manual. So, sabi ko nga, yung 6.2 kilowatts, ito pare-parehas yung manual niya. Ngayon, ang pinaka-importanting setup nito, aside from the battery, maraming setup yan, pero yung concern ko lang muna to. Ito lang yung gusto kong i-point dito. So, yung grid tie operation, ito yan. Kapag yung item 37 naka-off, ito yung tinatawag nating off-grid mode. Yung solar inverter daw ay magbibigay ng power sa load. Ang unang prioridad at i-charge na yung baterya. Kung mapapansin nyo, wala siyang excess energy rito. Nakakontrol ang excess energy. So lahat ng mga binanggit kong inverter, may function na ganito. Ngayon, kung gusto mo namang magbenta ng excess energy, ito yung isi-set mo. Ilalagay mo sa hybrid. Ang hybrid down mode ay nag-o-offer, solar energy magbibigay ng power sa load. Ang unang prioridad at ngayon mag-charge sa second prioridad. Merong sumobra, kung sobra yung solar energy mo, bibitawan niyo yan sa grid. Hindi ko kontrolin ng inverter kung ilan ang ibabato niya papunta sa labas. Kasi binibenta mo yan without control. So, maximum power ang binibigay ng solar panel. So, yung sosobra doon sa battery at sa load mo, ibebenta mo sa grid. So, ito isang upgrade ng manual ng 10K POWMR manual. So, yung mga yan may kanya-kanyang manual, pero yung mga Chinese brand halos pare-parehas nito. Itong isang to. Ang kaibahan lang yung Solis, Sofar, at saka yung DIY. Iba yung manual nila, hindi kaparehas nito. So itong 10 kilowatts POWMR manual, ito yung latest na nakita ko sa manual nila. Ito sa 10 kilowatts. Ganito na yung setup. Pero parehas lang sila nito. Parehas sila nito. Meron lang, may nakita ko isang function dito na disable defaults. Naka-disable to. Yan, naka-disable yung function. So hindi siya gagana. Kakaiba. I don't know kung ano itong ibig sabihin ng disable or i-off niya lahat to. Itong function na to or we'll see. Hindi ko pa nasusubukan kasi ito. Pero kung mapapansin nyo, mix load the same lang nito. Parehas lang sila. Yung mix load, priority niya yung mag-charge the battery and any excess energy will use to power the load with an anti-backflow function. Meron siyang anti-backflow function. At yung hindi magbibigay ng feedback sa grid. Ito naman on grid, ayan, magbibigay siya ng feedback. So yun yung kaibahan ng on grid and off grid. So pag sinabing on grid, off grid, we call it hybrid inverter. Combination of off grid and on grid. So yan YouTube ng paano malaman itong manual na to. Naka-detail yan dun sa. So yan. At the end, ito na yung result. Magkasama na ngayon ang dalawa, si inverter, hybrid inverter at si Mrs. Kapag pinagtuwang ko yan, ay baka wala na akong babayarang kuryente. At masaya na si Lolo Kuti. Ayan ang aking salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo kahit konti o kahit wala. Kahit konti lang. Sana may natutunan kayo para sa video na to. Gawin nyo ng reference to. It's open
Kung may download yung video ko, often reference to. Kung pwede nyo yung gamitin na reference yung video. Nasa public naman yan. So, makikita nyo yung mga setups. Hindi na kayo mahirapan pumunta sa Lazada kung ano ang pipiliin nyo. Tingin lang kayo dito, tapos i-compute nyo yung load nyo. So, pili lang kayo kung anong kilowatts. So, kasi kung anong kilowatts ang gusto nyong gamitin. So, ang aking recommendation, lagi kayong may allowance, lalo na sa inyong inverter. Yung solar panel naman susunod sa setup ng inverter yan at saka yung battery. So, ang basis nyo palagi ay ang inverter kasi yan ang heart ng ating solar system, solar control system. Kung mababa yan at yung load nyo ay mataas, magkakaroon kayo lagi ng problema. Maraming factors ang lalabas dyan. At isa pa, kapag underrated ang inverter nyo, hindi tatagal yan. Kahit gaano kagaling pa yung inverter nyo, kahit yan ay sinasabi pa nating the best sa market, pero hindi maganda yung design, yung efficiency na pag-aralan nyo yung efficiency, yung location nyo, gaano ba kainit sa location nyo palagi, yung factor ng environment, protection na lagi yung inverter, lagyan ng mga fans para hindi mag-overheat. So, maraming factor na nakaka-apekto dyan. So, hindi naman hindi solusyon yung sobra ding laki. Kailangan din alamin nyo kung anong tamang design or yung gusto kung kaya mo naman talaga bumili ng mas malaki, yan, mas okay. Mas oversized inverter. Kasi the more na malaki ang inverter mo, the more na kayang-kaya niya yung load niya. Maraming salamat at sana may manatutunan kayo lahat. Salamat kay Mrs. Inverter. Magandang gabi and thank you very much.